Matagal nang nagtatrabaho si Arlene sa isang factory ng sabon. Nagpakita ng kagalingan at kasipagan, ngunit may isang pangyayari na siyang magiging dahilan ng paghahanap niya ng bagong trabaho. Arlene, pinapatawag kita ngayon para makapag-usap tayo. Saad ng amo niyang si Don Cielo. Okay po, tungkol po ba saan yan? Tanong nito. Alam kong matagal na kitang tapat na empleyado dito at malaki na rin ang tiwala ko sa iyo. Kaya lamang, kailangan kong isara ang factory dahil sa ibang bansa na ako mamamalagi. Sana maintindihan mo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan naman kita ng last pay mo at may dagdag pa yan dahil sa pagiging tapat mo sa akin. Paliwanag pa ni Don Cielo. Ma'am, nalulungkot po ako dahil halos minahal ko na po yung trabaho ko dito sa factory. At gusto ko pong kayo din po ay maging amo. Kaya lang, wala naman po akong magagawa. Kung dapat, at kailangan nyo na pong magsara. Mag-iingat po kayo, ma'am, ha? Tawag-tawagan nyo po ako, kailangan nyo ng kakwentuhan. Sagot naman ni Arlene. Maski ako ay nalulungkot din, Arlene. At halos napamahal na kayo sa akin. Lalo ka na. Kaya lang, kailangan talaga eh. Naiintindihan ko po, ma'am, ang inyong desisyon. Mag-iingat po kayo, ha? Mamimiss ko po kayo. Kaagad namang niyakap ni Don Cielo si Arlene dahil para ninyang anak ito. Noon ay mabilis na nakapasok sa trabaho sa factory si Arlene dahil sa mabait ang ugali ni Don Cielo. May mahabang buhok at maitim na balat si Arlene. Kaya hirap siya dating maghanap ng trabaho. Maswerte na talagang nakilala niya si Don Cielo. Labis na ikinalungkot ng Arlene ang pagsasarado ng factory. Ganun naman, ay kaagad na naghanap ng ibang trabaho dahil marami siyang babayaran. Manong guard, hiring po ba dito sa restaurant? Tanong niya sa guard. Ay oo, hiring. Pumasok ka na lamang at magtanong sa loob. Sagot ng guard. Kaagad namang pumasok sa loob ng restaurant si Arlene. Yes, I am the manager. But di ko sure kung ma-hire ka dahil sa kulay mo. Baka kasi mamaya, imbis na marami ang customers hindi na sila kumain dito. Dahil mandidiri sila. Mataray na sagot ng manager. Pero ma'am, masipag po ako at mapagkakatiwalaan. I assure you na magiging maayos akong employee mo. Kahit na, hindi pwede dito ang ganyan, I'm sorry. Your application is rejected. Sigaw nito, kaya nagkatinginan ng mga tao na kumakain sa loob ng restaurant. Grabe naman kayo. Palang araw magkikita pa tayo at pagsisisihan mong hindi mo ako tinanggap dito. Madiing sagot ni Arlene. Shh! Whatever. Sagot pa ng manager. Umalis patakbo si Arlene at umiyak dahil sa pamamahiyang ginawa ng manager ng restaurant. Pagkatapos ng insidente ngayon, ay kaagad na naghanap siya ng iba pang trabaho dahil naniniwala si Arlene na may tatanggap at tatanggap sa kanya. Nakarating naman siya sa tindahan ng mga ukay-ukay. Nakita niyang hiring doon, kaya't kaagad na nag-apply. Isang matandang babae ang may-ari nito at kapareho niyang kulay ng balat. Magandang araw po. Nais ko po sanang mag-apply bilang sales lady. Talaga lamang pong kailangan na kailangan ko. Paliwanag pa ni Arlene sa may-ari. Well, urgent hiring talaga ako. Kaya hard ka na. Maaari ka nang magsimula ngayon. Pakiayos lahat ng damit at display. Lahat mga nasa sako pa. Paliwanag ng may-ari. Yes ma'am, thank you po talaga. Sobrang salamat po talaga ng marami. Kaagad namang inayos ni Arlene lahat ng ipinapaayos sa kanya at inayos ang display ng mga damit. Habang inaayos naman ni Arlene ang lahat ng mga hindi pa nare-display, ay nilapitan naman siya ng may-ari ng ukay-ukay na si Ginang Nelly. Aba, napakahusay mo naman mag-display. Maganda yan. Bati naman ni Ginang Nelly. Wala po yun. Kailangan ko po ang trabaho. Kaya pinag-iigihan ko po talaga, ma'am. Sagot naman ni Arlene. Well, balang araw, ituturo ko rin sa iyo paano galawan pagdating dito sa ukay-ukay business.
Balang araw, makakapagsimula ka rin ng sarili mong ganito. Masiyang sabi ni Ginang Nelly kay Arlene. Ngumiti naman si Arlene kay Ginang Nelly. Bagay na pagsang-ayon niya dito. Lumipas pa ang ilang linggo, ay halos kabisado na ni Arlene ang pasikot-sikot sa business ng ukay-ukay. Arlene, ikaw nang bahalang magpresyo ng mga yan. Alam ko namang kabisado mo na yan at tiwala na ako sa'yo. Okay ma'am, ako na pong bahala. Napresyohan na niya kaagad lahat ng ukay-ukay na damit. Kaya't kaagad nang pumasok ang mga customers, nagandahan at namurahan sa presyo ng mga ito. Ma'am, excuse me, pa-assist lang ako. Sana bali 10 jackets ang kukuhanin ko. Yung pang 75, kahit anong kulay basta makapal. Saad ng customer na babae. Okay ma'am, wait lang po. Sagot naman ni Arlene. Kaagad na sinupot ni Arlene ang lahat ng mga jacket at binigyan pa ng discount ang babae. Ako ma'am, maraming salamat ha. May discount pa talaga ako. Huwag kayong mag-alala. I-recommend ko din sa mga kakilala kong ukay-ukay shop na to. Mga pantinda ko rin ang mga ito para sa mga taga sa amin. Yung mga hindi na kayang makapunta dito sa bayan para bumili ng jacket. Babaeng customer. Ganun po ba? Next time bibigyan ko po kayo ng discount. Balik lang po kayo dito sa ukay-ukay shop namin. Masayang sagot ni Arlene. Matagal na ring inoobserbahan ni Ginang Nelly ang kahusayan at determinasyon na ipinapakita nito sa trabaho. Kaya si Ginang Nelly na rin ang nagbukas ng topic na magbukas na ng sariling ukay-ukay shop, si Arlene sa kabilang bayan. Arlene, wala pang isang taon halos. Kabisado mo na ang business na ukay-ukay. Marami talagang customer yung bumabalik-balik dito. Dahil sa galing mong magbenta. Kaya gusto ko magbukas ka na ng sarili mong ukay-ukay shop sa kabilang bayan. Huwag ka na mag-alala. Maaari naman kitang pahiramin muna ng pampuhunan mo. Pansamantala, bago muna ibalik kapag successful ka na. Paliwanag ni Ginang. Talaga po? Okay lang po ba yun sa inyo? Tanong naman ni Arlene. Oo naman. Matagal ka na dito sa shop. At alam ko balang araw, magiging successful ka talaga. Napalaki mo na ang sales ng ukay-ukay shop ko. Mamimiss kita, Arlene. Pero ayoko naman hanggang dito ka lang. Kaya gusto kong magtayo ka na ng sarili mong shop. Anik Ginang Nelly. Opo ma'am, gusto ko din po talagang magbukas ng ukay-ukay. Kaya lang po, kulang pa yung ipon ko. Dahil sa utang namin, noong na-ospital si nanay. Alam ko, at naiintindihan ko. Kaya, willing naman akong pahiramin muna kita, Arlene. Talaga po? Marami pong salamat kung ganun. Huwag po kayo mag-alala at hindi ko po sasayangin yung ipahihiram niyo sa akin. Hindi ko rin po makakalimutan ang lahat ng itinuro niyo sa akin. Maging mabait at magalang sa customer upang sila ay bumalik na bumalik. Halika nga dito, payakap ako. Mamimiss kita talaga. Nagyakapan ng dalawa na parang isang tunay na magnanay. Kinabukasan, ay kaagad na nagtungo si Arlene sa kabilang bayan upang maghanap ng pupwestuhan ng kanyang bubuksang ukay-ukay shop. Saan ba magandang maglagay ng ukay-ukay dito? Ayun! Tamang-tama dito sa kanto. Buti na lang at bakante at pinauupahan. Saad niya sa kanyang sarili. Kaagad na pinuntahan at tinawagan ng numero na nakapaskil doon. Magandang araw po. Kayo po ba yung nagpapaupa ng pwesto dito sa may kanto? Tanong agad ni Arlene. Oo ako nga. Bakit interesado ka ba? Tanong naman ang nasa kabilang linya. Yes po. Gusto ko pong ngayon mismo uupahan ko na. Maaari ko po ba kayong personal na makita? Sige. Maganda nga at mauupahan na pala yan. Matagal na kasi yung huling umupa doon. Sandali lamang at magbibihis lang ako at pupunta agad ako dyan. Sagot naman ang nasa kabilang linya at may-ari ng pwesto. Kaagad namang pinatay ni Arlene ang tawag at saka hinintay ang pagdating ng may-ari. Bago pa man dumating ang may-ari ng pwesto, ay marami nang naiisip na plano si Arlene sa ukay-ukay shop niya. Napansin din niya
Na siya lamang ang naiiba sa nakahilera doon, kaya't sigurado siyang kaagad na mapapansin ang ukay-ukay shop niya. Maya-maya naman, ay dumating na ang may-ari ng pwesto. Magandang araw po. Ako po yung tumawag kanina. Bala ko na pong okupahin ngayong araw ang pwesto. Magbubukas po kasi ako ng ukay-ukay shop. Ganun ba, Iha? Sige, kailangan ko lang ng 1 month advance at 1 month deposit. At eto na ang susi. Kaagad na nagbayad si Arlene at tumawag sa isang supplier ng mga ukay-ukay na damit. Isang oras lamang ang lumipas, ay kaagad na dumating na ang isang truck, sakay ang mga ukay-ukay na damit ay bubenta niya. Kayo po ba si Miss Arlene? Tanong ng driver. Yes, ako po. Wait lang ma'am, ibababa lang po namin yung lahat ng order niyo. Tumango lamang si Arlene. Pagkatapos ng maibaba at maipasok sa loob ng area, ay mabilis na inayos at saka isa-isang hinanger para ma-display ang mga ito ng diretsyo. Halos maghahapon na nang matapos i-display ni Arlene ang lahat ng ukay-ukay na damit niya. Dahil wala pa namang alas 5 ng hapon, ay kaagad nagbukas muna si Arlene dahil alas 7 pa naman ang pagsasara niya. Good afternoon! Pasok lang kayo, maraming pagpipilian dyan. Pati ni Arlene sa mga customer sa loob. Ma'am, kukunin ko na po itong 3 jacket at 6 na pantalon. Bali magkano po lahat? Tanong ng customer. Bali 450 po lahat. Ani Arlene. Ha? Talaga? Napakamura naman ang ukay-ukay mo. Di ako makapaniwala. Naku, mawiwili ako niyan. Mamimili ako dito palagi, ma'am. Masayang sabi ng customer. Sige ma'am, wala pong problema. Nagbibigay din ako ng discount, basta suki na dito. Ani Arlene. Mabilis na nag-boom ang business na ukay-ukay ni Arlene, hanggang sa kabilang bayan ay umingay ang business niya. Friend, tara naman sa kabilang bayan. Balita ko, may mura at magagandang ukay doon. Saad ng babae sa best friend niyang manager ng restaurant. Oo, sige, off ko ngayon. Tara, mamili tayo. Sagot ng manager. Pagdating doon, ay kaagad silang namili ng ukay na damit. Dahil sa mura ng halaga, ay marami silang kinuha. Nang magbabayad na sila, ay kaagad na nagulat ang manager ng restaurant. Ikaw? Ikaw na naman? Aba, buti natanggap ka dito bilang tindera. Tanong ng mataray na manager. Aba, ikaw pala. Ang babaeng mataray na hindi ako tinanggap bilang cashier sa restaurant. Well, this time, hindi ako nag-a-apply. Fortunately, ako ang owner nitong ukay-ukay shop. Don't worry, I'll treat you. Yung pinamili mo, regalo ko na lang sa'yo. Para naman magbago ang ugali mo. Sagot ni Arlene. Whatever. Let's go. Huwag na lang tayo dito bumili ng ukay na damit. Yaya naman ito sa kaibigan niya dahil napahiya na siya kay Arlene. Well, kilala mo pala ang owner ng ukay-ukay na to. Small world ah? Yes, we know each other, right? Tanong ni Arlene sa manager ng restaurant na noon ay tense na dahil napahiya na siya. Let's go na. Lumipat na lang tayo sa ibang ukayan. Yaya pa rin ang manager. O eto, baka makalimutan mong gift ko sa ito. Sabay abot ni Arlene ng plastic na may lamang ukay na damit. Kinuha naman ito ng kasama nitong babae at kaagad na nag-thank you kay Arlene. Salamat dito ah. Don't worry. Next time, I'll buy something dito. Masayang sabi ng kaibigan ng manager. Okay, see you soon again. Sagot naman ni Arlene. Nagtagpo ang landas nila Arlene at ang manager kung saan siya dati nag-apply na trabaho bilang cashier. Naging aral na rin sa manager ang nangyari sa kanila ni Arlene na huwag magbaliit ng tao basta-basta. Pagkus, ay tumulong tayo hanggat maaari. Huminto naman si Arlene nang makasalubong niya ang manager ng restaurant. Hi. Well, I need to apologize for what I've done to you. First time we met. Saad ng manager. Don't worry, matagal na kitang pinatawad. Masayang sagot ni Arlene. Thank you ha.
Sagot nito. Simula noon, ay lalo pang lumaki at dumami ang branch ng Okaya ni Arlene. Bagay na lubos-lubos niyang pinasasalamatan sa Panginoon.